Kung nasa isang crypto exchange ang pera mo na ngayon mismo, ito mismo ang senaryong ikinakatakot ng marami. Ang AscendX, isang katamtamang laki na exchange na dating kabilang sa pinakaabalang plataporma, tahimik na huminto sa operasyon. Huminto ang kumpanya noong ika-1 ng Hulyo at noong ika-6 ng Hulyo ay inilipat sa manual na pagsusuri ang lahat ng withdrawal. Ibig sabihin, wala nang automatic na withdrawal. Bawat request na ngayon ay kailangang aprubahan ng mano-mano, walang pangakong deadline at walang garantiya. Ang tanging abiso sa MGA kliyente ay dumating sa maikling paunawa sa sariling website ng exchange. Hindi sinabi ng AscendX kung magkano ang apektadong pera ng MGA user, kung kailan babalik ang withdrawal o kung babalik PE ba ito. Para sa sinumang may pera PE ron, simple ang mensahe. Hindi nakalok ang pinto, pero hindi na rin ito kusang bumubukas. Isipin mo ang 75,000 makina, lahat ginawa para sa isang layunin, lahat hinugot sa power grid sa isang operasyon. Iyan mismo ang ginawa ng MGA autoridad sa Malaysia sa lumalawak na aksyon laban sa crypto mining, pero hindi mismo ang mining ang target. Pag ginakaw ito ng kuryente, ayon sa MGA opisyal, direktang kumukuha ng kuryente ang MGA minero mula sa pambansang grid para libreng paandarin ang MGA makina, kaya tumataas ang bayarin ng lahat. Mula noong 22, mahigit 3,000 raid na ang umabot sa 600 at 29 na aresto. Ginagawa ng ninakaw na kuryente na napakakita ng negosyong halos hindi kumikita dahil kuryente ang pinakamalaking gastos ng minero. Sa pinakabagong pagsamsam na ito, malinawa ang mensahe ng Malaysia, naubos na ang libreng kuryente. Ang pinakanakakatakot sa pangungutang gamit ang Bitcoin mo ay laging isang salita, liquidation, na ngayon, sabi ng kumpanya ni Jack Mallers, inalis na nila ng tuluyan ang panganib na iyon. Noong ika-7 ng Hulyo, naglunsad ang strike ng Bitcoin-backed na pautang na ayon sa FAU nila. Walang liquidation dahil sa presyo habang buhay ng utang. Narito kung bakit ito mahalaga. Karaniwan, kapag bumagsak ng husto ang presyo, maaring automatikong ibenta ng nagpautang ang iyong kolateral para mabayan ang utang. Sabi ng strike, hindi iyon gagawin ng bago nilang produkto. Ang pagbagsak ng presyo lang ay hindi na maaring magpilit na ibenta ang iyong MJA coin. Malaking pagbabago ito sa industriyang sinira ng sunod-sunod na liquidation ang mga umutang, kung susunod ang iba, at kung tatagal ang mga kondisyong ito sa tuna na pagbagsak. Iyan ang bukas na tanong. Mag-subscribe na!